Sino ba ang politikong nasa Malacanang? Boss, si Marcos. Oh, yung ayaw nga magpa-drug test. Na mag-pusher, nakapasok sa Malacanang para bentahan. Ang Pangulo, ano lang yan, parang hindi pa naman, fact. Parang sa pag-iimbestiga pa lang natin gamit ng ating utak. Yung kumbaga paggamit ng critical thinking, mayroon hong drug pusher doon sa Malacanang, nasasangkot ngayon mga kabayan, at may mga video lumabas na itong si Marcos ay gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Di ba? Ang tanong dito mga kabayan, pati ba naman ho Malacanang ay hindi naligtas dito ho sa mga adik at nagbebenta? Di ba? Ang drug pusher, ay ano? Bebentahan. Sino? Ang isang politiko. Na nasa Malacanang. At ang tanging politiko. Na nag-i-stay sa Malacanang. Sino ba? Ay ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi, kasi bakit pagkakaroon ng pusher doon sa loob? Anong bebentahan niya? Ibig sabihin nito, pag nagpersahan tayo magpa-drug test lahat ng mga empleyado ng mga PSG, empleyado ng Malacanang, marami sigurado ang magpa-positive yan. Bakit? Naisipin mo, yung mismong pusher, nandoon, yung mismong pusher, nandoon mismo sa Malacanang. Di ba? Dapat lahat ng mga empleyado ngayon ng mga Malacanang, including yung nakatirang politiko dyan, ay magpa-drug test na rin kasama ng kamukha ng ginawa niya, ni Polong. Game. Yung mga kabayan, basahin natin, pasukin natin ng website na to, abogado.com.ph. So yun mga kabayan, grabe. Ano pa lang yan, pauna pa lang yan. Nasaan ba tayo mga kabayan? Alam ko mga kabayan, wala po. Dati di ba yung mga sikat sa Mexico, di ba mga politiko yung mga hawak, ano? At yung Bolivia ba yun? Yung Bolivia. Na parang sinasabi niya, naalala ko tuloy yung kwento ng Bolivia ng presidente na yung pala yung drug cartel, siya pala yung pinuno ng mga adik. Di ba? Ano po katakataka dyan? Ito ho, wala ho kasing lihim na hindi ho nabibisto. Wala hong lihim na hindi ho nabubuko. All you have to do, Colombia, okay. Colombia, sige. Yun, salamat sa pagkukorek. Ang pinaka-the best nito, mga kabayan, if I'm the one who was the president, Colombia, hindi pala Bolivia, Colombia pala Sorry po, salamat. Ito mga kababayan, lahat ng mga empleyado sa Malacanang ngayon, including PSG, magpa-drug test kayo. Hindi ba meron pa na-report noon na di umano, may mga napupulot pa mga sachet dyan. Di umano. Tuloy tayo ha. Ako ho, including the president and the first family, kailangan ho talaga magpa-drug test. Kinakailangan ho, magpa-drug test mga kababayan, etong si Marcos. Hindi lang siya, pati ho lahat ng mga empleyado ng buong Malacanang. Dahil na-infiltrate na ho kayo, nakapasok na po dyan, ayan pusher sa loob po mga kababayan ng Malacanang. Di umano. Yun ho tinutukoy ho natin, ay hindi po mga kababayan prescribed ng doktor, prescribed by drug lord. Sabi, Sir Dan, baka i-suspend ang NBI na nanghuli. Malalaman ho natin. Kasi, mabuti sana kung hindi ho pinangalanan. Ito ho, drug den inside the Malacanang complex, NBI NAB, suspected pusher and another on the run. Ngayon, may pangalan ho ba? May mga pinangalanan. Ito, tingnan mo natin. Ang pangalan po, mga kabayan ng suspect na identify ay si Edgar Ventura, alias Face. Was caught inside the house of San Miguel, Manila. Area just stone throw away from the seat of power. Yung isa ho, ang pangalan naman ho ay Francisco Soriano, alias Juntot. Managed to evade authorities and is now at large. Ayun ho daw, di umano ay ang nahuli ho ng NBI, ito lang ho si Edgar Ventura. Mainit na issue, mainit na talakayan ito. Gaano katotoo ito? At bakit hindi ho itinlabas sa mainstream media? Dahil ba nasasabit na naman ang pangalan ng Malacanang? Dapat ho ito ay magsalita ho ang NBI. Tama mali? Dapat ho magsalita ang NBI dito. Kasi para malaman ng taong bayan, na totoo ba na may nahuli kayong taong ganito diyan sa loob ng Malacanang? Kung ibig sabihin, kung totoo to na may drug den dyan sa loob ng Malacanang complex, ang tanong dito, paano nakapasok ang droga dyan sa Malacanang complex? Hindi ba napaka-secure niyan? Lahat ng pumapasok dyan ng mga sakyan, ay may mga K9 dog. Di ba? Maaamoy niya ang bomba, maaamoy niya ang droga kapag pumasok dyan. How come di umano, na paano nakapasok doon sa loob
ito hong nyetang methamphetamine na to. Kasi, secured area ho yan eh. Ladies and gentlemen secured, kung totoo titignan ho natin, it's very secured area, hindi ka basta-basta makakapasok dyan. Kung may sasakyan kang papasok dyan, ayaw at sa gusto mo, maaamoy ho ng aso. Confirm na po. Ito. Sabi naman ni confirm na po ng Malacanang through the Executive Secretary Bersamin. Ayan, sabi naman ho ng isang komento. Kinonfirm na daw po mga kabayan na ni Executive Secretary tingnan nga natin kung nilabas nila sa PCO. Kasi ang PCO mga kabayan. Eto na, kumpirmado na. Ilabas ho natin mga kabayan. Yung naghahanap po mga kabayan ng naghahanap po mga kabayan ng ebidensya. Eto, ilabas na ho natin ito. Huwag na natin patagalin. Kumpirmado na pala. Statement. We commend the NBI with the support of the PSG, PIDEA, and local police for the apprehension of suspected pusher of illegal drug and seizure of drug-related paraphernalia in San Miguel, Manila. We call on the law enforcement to relentlessly pursue the capture of the accomplice who remain at large. Moreover, we ask for the full cooperation of all citizens to ongoing investigation. This successful operation underscore of unyielding resolve of President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration toward eradicating the flood of illegal drug in our country. Teka lang. Mamaya, pabalikan kita Let you know, no corner of this land, no matter how remote or concealed, will serve as refuge for the producer and distributor of the lethal substance, and full of going weight of law will always descend upon them. Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. Kumpirmado! Lintek, ito nakakatawa. Ito nakakatawa dito, bakit? Ginawa pa ng accomplishment mga kababayan ni Bongbong Marcos. Ginawa pa ng accomplishment yun. Yun ho nga, ito para daw sa kontra, laban sa droga. Wala stake. Hindi ba nila ipapaliwanag ito paano nangyari sa loob po ng Malacanang? Alam niyo, bigla ho naglabas ito. Kailan ba? Anong oras ba inilabas ito? At kailan ho inilabas ito? Ito ho, sabihin ko sa inyo, inilabas po ng Presidential Communication, ito ay 33 minutes o 33 minuto. Pero ang nangyari po ay noon pa po mga babayan, Oktubre 16. Wow! Palakpakan! Ano tayo ngayon? 8 days. Kung hindi lang ho nakalkal ito at pumutok sa balita, malamang hindi na ho maglabas ng pahayag ang Presidential Communication. Tama, mali. Kung hindi ho nabulabog. Kasi hindi ho pinalabas sa mainstream media. Di ba? Nangyari daw po ito, that was October 16, di umano, itong ginawa ng NBI, ang pag-raid dito. Pero ngayon lang ho, nag-confirm ang Presidential Communication, 33 minutes, nilabas ho ito sa PCO, read. Ito, para makumpleto ho natin. Balikan ho natin para makita ho ng ating mga taga-subaybay at nanonood. Para makita nyo ho yung minutes. Kompletuhin na natin mga kabayan. Okay, again, ito ho ba ay tinangka ho nilang i-cover up ng media? Dahil wala ho kung nabalitaan Talagang as in black news siya. Totoong nangyari. Pero hindi ho pinalabas sa mainstream media. Ako ho mga kabayan, bilang kumukuha ng scoop, kasama ko ang PIDEA, marami na ho akong pinakita rito. Ito ulitin ko. Kinumpirma na ho mga kabayan ni Bersamin